Muli po tayo nagbabalik sa MOA Arena sa ating Saturday Basketball featuring Talk and Text and Rain or Shine. Tingnan po natin itong Photon Tornado Time courtesy of Danny Sigel. Atin sa inyo ng Photon, empower your business. Magsisimula na ang ating second quarter, but in the first quarter, Dominic, ang nakita natin how strong the second five of Coach Yeg Yawis. Doon palitan na yun sa gitna ng first quarter, doon nagkaiba yung kwento eh. Noon nag-iba, bilang pumasok itong si Alex Nules, really bring up that, or topping up yung ball game nitong Rain or Shine. He had 7 points in that quarter. And mapapansin din natin, nung pumasok yung second group, they were a lot more aggressive. The first five turned the ball over 2 or 3 times before they got things going. Ito namang Rain or Shine. Second group, pagpasok nila, ayun na, tuloy-tuloy na ang pinakita ng Rain or Shine. That's why they ended up the first quarter with a 6-point lead. Well, the second group of Talk and Text actually going to Danny Sigel, but he missed in that last attempt. Sila pa rin actually, yung mga nagtapos ng first quarter, ang nanatili po dito sa simula ng second quarter. With Rain or Shine on top by 6 points. Jervy nakawala. Pumbreno, malakas yung kanyang tira, makukuha nito si Harvey Carey. Jason Castro, hindi pa ito nakapag-contribute dito sa kanyang pagpasok. Danny Sigel once again, inilapit. Doon na pumasok. So Jason Castro so far been content in trying to set up his teammates, getting his second assist of the ball game. 4 points naman para kay Danny Sigel. As Cristo nakalaw. Nadulas pa, mapupunta ang bola kay Paul Lee. Kapos naman yung kanyang tingada mula sa labas. And it's Jason Castro kagad nakakita. Kompleto na niya kay mga kape. Pero kompleto din itong mga taga-Talk and Text. Atake! Jason Castro with a lay-in. Hindi pumasok yun pero may foul on JR Kinyahan. Ay, kakasabi lang natin, di siya kasing agresibo pumunta sa basket. He was content setting up his teammates, but now once he saw the light, dire-diretso itong si Jason Castro. Well, Jason Castro is averaging close to 30 minutes per ball game dito po sa ating Philippine Cup. At bakit hindi? Ang average na, lampas 20 puntos din. For the Talk and Text, Ropan Text is actually the top scorer on the average para sa mga blue shirts ni Coach Norman Black. 2 puntos sa laban. Nakakalamangan dito ng Rain or Shine after those 3 throws by Jason Castro. But Alex Nules umatake malakas pero nandun si Cristo for the offensive rebound. Reset ang Rain or Shine. Kanyon sa labas. Hindi pumasok para dito kay Paul Lee. Jason Castro setting up. Cristo ayos siyang tantanan. Makukuha sa sulok. Ito naman si Ryan Reyes. Ryan Reyes against Cristo once again. But Jason Castro, siya ang libre. Tres pa rin ang isusukli niya ron. Di ba sinabi natin, kapag Rain or Shine or Talk and Text, tahimik? At ang 3-point shot one itong si Jason Castro. At pa rin sa inyo ng PLDT Home DSL, the #1 home broadband. Sinabi natin tahimik, nakakatakot. Parang ito si Jason Castro. Tahimik ng first quarter. Bilang ngayon, boom! 3-point shoot at back. Gusto mo. Itong si JR Kinyahan. Pangalawang 3 points na yan. At pa rin sa inyo ng PLDT Home DSL, the #1 home broadband. Both teams in the first quarter, tatlong 3-point shots made dito sa second quarter. Both teams canceling each other out. 1 3-point shot made. Meanwhile, nasa lupos na itong si Harvey Gary, but he was caught traveling after that sneaky defense ay binigay sa kanya sa low blocks itong Rain or Shine. Noy Baclao, babalik po ito ng Lesa lineup ni Coach Norman Blanc as Ali Pick takes a rest. 27-25 ang ating tala. It's Rain or Shine on the driver's seat. Makukuha mo rin ito Paul Lee. Kanya pasa, malakas. Muntik pang ma-anticipate ito si Harvey Gary. But Alex Nules, bumomba pa para madagdagan ang kanyang 7 puntos now with 9. He's leading all scorers in this game. Ang ganda nung kinikilos nitong si Alex Nunes. Nakita niya short yung pasa. Still aggressive got. Parang nag-rebound. And it took 1 dribble to the basket and still got the 2 points. Pag umayere si Alex Nules, kita mo yung mga muscle. Oo, eh. Nagpe-flex. Kahit bata ay lalakas yung maglaro nito si Alex Nules. Nakabawi naman to si Danny Sigel with this version of a 2-pointer. At Kinyahan, malakas sa kanto. Ang pasa, luwag na luwag doon. Because for the left-handed play. Rebounding, one of the bigger things that both teams need to focus on in this ball game.
because both teams are very good in terms of gang rebounding dahil yung mga player nila halos lahat ng nasa loob kumukuha ng rebound. Unlike in other teams that there's a lion's share of the rebounds going to a number of players. Nakalusot si Jason Castro kahit tatlo yung kanyang nilampasan doon. All of a sudden may 7 puntos na rin. Ito si Jason Castro. 2 puntos na lamang kanilang hinahabol dito with a lot of time remaining. Dito pa lamang sa second quarter. Alex Noyles nasapal doon. Itong si Noy Baclao. At kakaripas kagad dahil nakita ni Jason Castro. 2 ang naiwanan sa Rain or Shine. Luwag doon si Danny Siegel pero hinabol din si Paul Lee. He'll get the foul though. Danny Siegel with his pace. It's a tall guy who can run, who can jump. Kita mo, ang mga naiiwang mga bantay nila, si Paul Lee, yung kayang sumabay sa kanya sa bilis, pero siya kahit talo niya. Hinahanap talaga itong si Danny Siegel ng kanyang mga kakampi sa talk and text. Pasok ang unang free throw ni Danny Siegel. Be a liver lover with Liberate Silimarin Capsule. It's Liver Lover Boy. With the offense at talk and text runs, yung kanilang dribble drive, at nagagawa nila yun because of their athleticism, their quickness. Once they do that, napipilitan mag-help yung kanilang mga kalaban. And then all of a sudden, Danny Siegel will cut to the open spot. Gaya ng sinabi mo, malamang sa malamang yung mga tatapat sa kanya, mas maliit. Eh siya, ang laki niya, pero ang bilis pa rin at ang lakas pa din tumalon. Dom, ito, nagpalitan na naman ng players. Ang atin namang bibigyan ng pansin. Third team na ito, ni sa Yengyao, pero karoon pa rin kalakas. Pumasok na, Jairi Ibanez, Raymond Almasan, T.Y. Tang, nasa loob na. So, titingnan naman natin kung gaano magkiklik ito while for Coach Norman Black, si Eloy Puligrates naman na kanya pinasok dito. Chris Joe! Tumigata mula sa labas. 3-pointer pa rin po yan. Atin sa inyo ng PLDT Home DSL, the #1 home broadband. Napaganda ng mga setup jobs of both teams for their shooters. Danny Siegel. Siya na lamang nakikipagpalitan dito. This early, 10 puntos na itiyatala nitong si Danny Siegel. Raymond Almasan, inilapit pa pero nandun si Noy Baclao's been very aggressive on defense. And the good thing about Baclao is he's staying away from the fouls. Meanwhile, Danny Siegel, may 10 na po ito. Looking for his 12 namin test. T.Y. Tang instead. Siya magtitimon dito sa fast break ng Rain or Shine. Si Almasan, mukhang kukurso na rin. But Chris Chu, sabi na, tira ko yan. Pasok pa rin. 2 magkasunod na 3-pointer. Pero 2 points daw lamang. Nakaapak sa linya itong si Chris Chu. Good decision by Raymond Almazan, passing it off to Chris Chu. 3-point lead for Rain or Shine in this action-packed second quarter. T.Y. Tang. Siya nga nakabantay naman ngayon dito kay Jason Castro. Dito po natin ang players on the court for Rain or Shine. Sa inyo ng Tanbay Ram celebrating Ram excellence since 1854. The Stanchu, Almasan, Ibanez at Pinyahan. Third over na naman ito. That's Jason Castro now. Hindi niya mamadali. They'll call for a 20-second timeout. Still trailing dahil ang Rain or Shine nasa taas po. 36-33 naman ang talk and text. That's a full timeout. At babalik po kami kaagad. Balik po tayo sa bakbakang Rain or Shine and talk and text. Del Dio Campo, binalik na ni Coach Norman Black sa kanyang lineup. At si Eloy Puligrates na may hawak ng bola. He misses. At makukuha agad dito nitong si Jairi Ibanez. T.Y. Tang. Narito si Jairi. Ikot pa yung pasa. T.Y. Tang is free. Yung tres wala pero nandun si Raymond Almasan, who was fouled in the way by Sean Anthony. Rando, ikaw matanong ko nga, sino ba sa tingin mo ang ka-look-alike ni Raymond Almasan? Madami. Dalawa lang ang bibigay ko sa'yo. Ako, una ako. Pepe Smith. Ayan, rock icon. No? Meron pa, comedian. Sino? Jim Carrey. O pwede. Pwede. Meron pa isa. Meron pa, sino? Kevin Bacon. Aba, pwede rin. No? So, lahat nga pala. No? So, ayan pa, rookie. Itong si Raymond Almasan. Nagpapasalamat dun sa taxi driver na nakakuha ng kanyang telepono. Naiwanan niya dahil color coding siya. Naiwan niya sa taxi. Nag-taxi siya papunta sa practice nila sa Green Hills. Isinuli. Taxi driver. So, masalamat po ni Raymond Almasan. Be a liver lover with Liberate Silimarin Capsule. It's Liver Lover Boy. Buti na lang sa practice pumunta itong si Raymond Almasan. Dahil sa Green Hills, nagpahatid eh. Mahirap kung sa iba.
Tama. Meanwhile, Bo Belga, sa kanyang pagpasok, ito yung kanyang kabantayan, si Rendel Di Ocampo. Pero falang maibibigay dito kay Bo Belga. Mainit na mainit itong San Rendel. Meron na pong tatlong 3-pointers instead. Lahat yan ginawa niya ng first quarter. Now he has 10 points after making that free throw. Rado, 3 out of 3 yun from that 3-point area, more or less from the same spot. At parang si Robin yan, ang Batman ng Robin. Dito yung buhok na yan, hindi nagagalaw. Kahit maraming action na ginagawa. Parang yung kaibigan natin si Richard Del Rosario. Oo. Esponjado ba tawag Ibang yan? klase. Suklay ni nanay. Yan. Meanwhile, Chris Joe, yung kanyang pasa na antala. Makukuha doon itong si Noy Baclao. Tuloy ang action dito sa kupunan ng Token Dex. Dashan Anthony sa kanyang paghagod. Wala ang bola makukuha ni Chris Joe. Kakaripas muli ang kupunan ng Token Dex. D.Y. Tang sasagitsit pero dumiretso lamang ito. Biglang umikot. Apat na kanyang nakasalubong doon. Chris Joe, his turn. D.Y. Tang, free for three, malakas. Alay po nag-rate, siya naman raratrat. Pero sabi ni Chris Joe, tama na muna. At masyado na mabilis ang aksyon. Kung mapapansin mo, itong dalawang kupunan na to, they really just keep on running. They just keep on attacking that basket. And they are getting outside shots open dahil dun sa kanilang aggressiveness of attacking that basket. 36-35. 10 puntos ang kalamangan pa rin po ng rain or shine, but action has definitely picked up dito sa second quarter. Ang Rendel Di Ocampo. Mintis yung kanyang tira. Unti-unti yung Nami Mendez, pero wala pa siyang dapat kaalala dito. Only a 1-point lead for rain or shine. But Jeff Dye, sabi niya, huwag kayong mag-alala. Hindi, eto, mag-alala na kayo. Pasok na naman yung kanyang try sa inyo ng PLDT Home DSL, the #1 home broadband. Wala para rain or shine o for Token Dex rather, T.Y. Tang. Once he has the leather, patuloy ang pagkakaskas sila, pero Raymond Almasan hindi na-anticipate yung pasa. Instead is Eloy Pulegrades. Ang kanyang ikot, wala pa rin. Action sabi nga natin definitely picked up in the second quarter, including some miscues. Well, that's the problem. Or yan yung mga mangyayari kapag when you want to push that basketball, you are more prone now to turnovers. But surprisingly, itong rain or shine takes care of the basketball really well. They're actually the #1 team. They only average 12.5 turnovers a ball game. We are talking about the third team already for Coach Yeng Giao. Pero kita mo, T.Y. Tang kanina pa, even sa pagpa-point guard niya, sa pagka-quarterback niya, very effective now. Sa scoring pa, nakakadagdag pa. That's why it's back to a 6-point lead. Para sa rain or shine, Token Dex will call timeout. No, rain or shine, whoever is inside that basketball team, pag nandun sila sa loob, very aggressive sila. Yung energy level is always at a high. This PLDT Home DSL family-sized bonding is brought to you by PLDT Home DSL at the #1 home broadband. Araw ng Sabado, Family Day. Punta kayo sa PBA. Dito po sa Mo Arena after the game. Madami pang magagawa. Alam mo ang kagandahan dito sa PBA, ang daming mga fans, no? Mapatanda, mapabata. At yung kaibigan ko, si Nicole Pabilonia, nanonood parati yan ng PBA. Bawal bumati. Ganun? Oo. Pero okay na. Okay na. Nasabi mo na eh. Hindi ko naman binati, sinabi ko lang sa'yo. Sa akin Matter ko of lang. fact lang. Tama. So hindi mo nabati si Nicole, ha? 41-35 ang ating tala. Alam niya ni Jimmy Alapag, kaya rarat lang agad sa loob. He's scoring the layup, his first 2 of the game. So Jimmy Alapag, he may not be as quick as he was when he was a rookie, but still very aggressive and effective. 41-37. Bo Belga hands it off. Raymond Almasan. Pero na T.Y. Tang against Jimmy Alapag. 2 quick cats. Anong babantayan dito? Bo Belga libre. Fake sa labas. Balik kay T.Y. Isang pasa pa. Jeff Tang inabot na. Napadami. Ang pasa ng Rain or Shine doon. Rain or Shine. Coach Yeng Giao will call a timeout. They're still on top by 4. Pero mahaba pa itong ating second quarter. 2 minutes and 35 pa. Ang ating natitry sa full time. So we'll be right back. Muli po tayo nagbalik sa panonood ng aksyon dito sa PBA. Dito sa
MOA Arena. Mga kapatid, para maging updated sa latest at exclusive sports news, bisitahin lang ang www.sports5.ph at maglagon para updated every day. Meanwhile, hindi siya nakakuha naman itong si Ali Pick, loses the ball and the process. Pero doon si Raymond Almazan, ayaw ibigay jump ball. Ang tawag ng mga referees between Raymond Almazan at si Aaron Abad ba, kanyang mga kakalaban doon. Si Aaron Abad na bagong pasok para dito kay Coach Norman Black. Played for the same school while they're in college. Hindi na nag-aabot itong si Aaron at saka si Raymond Almazan. Ay, pinagpalit si Ronidel pala. Pero nanalo pa rin ng Raynor Shine doon sa topican na yan. 2 minutes, 6 seconds remaining in the second quarter. Wala pa rin po ng Raynor Shine. Taking control of the first half. T.Y. Tang tried to save it pero napupunta ito kay Jimmy Alapag. Jimmy stops for the 3. Inapusyon. Panidel nakatala pa. Nasapal pa itong si Jerry Ibanez. And Jared diving for that loose ball. Kanya Jerry Ibanez talaga makukuha mo dyan. Both teams just so aggressive. Hindi lang papunta dun sa basket but even getting those rebounds. Even T.Y. Tang trying to save that loose ball. Rain or shine. Kaya nga po, kitang-kita yung kanilang kumpiyansa dito sa larong ito. Coming from a 4-game winning streak. The hottest team in the league right now. Jaire will attack. Nakita niya si Raymond Almazan. Tutukan pero naatala ni Danny Siegel. Jaire Ibanez, sabi niya, tama na yung pasa. Ako naman ang titira. Jaire Ibanez mainly there for scoring. Even when he was in college, yun ang talagang inamaasahan mo sa kanya yung kanyang depensa. But now with Coach Yengao, he has evolved to become a lot better pagdating sa opensa. Meanwhile, si Jimmy Alapag, dalawa yung sumalubong sa kanya. Okay lang ni si T.Y. Tang nandun. Pero yung higante na si Raymond Almazan ang sumalubong sa kanya. But the foul will be on T.Y. Tang. That's Jimmy Alapag goes to the free throw line for 2 free throws. Jimmy Alapag. Ayokong batiin sana pero pumasok yung kanyang free throw. Hindi pa namimintis sa kanyang free throw shooting this conference. That free throw is his 28 straight. At kung idadagdag pa natin yung last conference, 37. Ayun, pumasok pa yung kanyang 38 and 29 for this conference. Ano ba longest streak ever? Hindi ko talaga alam eh. Dahil hindi tayo nakakasali dyan sa tulog tayo sa free throw. Meanwhile, Bobel, kapanira na. Nako, ipinasa pa kay Jaire Ibanez na handa ng kumat para sa rebound. Second time that's happened to Raynor Shine, a case of overpassing. Less than a minute to go in the first half of play. It's Jim Alapag using the Siegel pick. Pag-slide ni Danny, makukuha niya yung pasa. Ang layup niya, kompleto. Danny Siegel really scoring well in today's ballgame. 12 points now for him. 34 seconds to go in the second quarter. Motion offense for Raynor Shine. That's their big man, Raymond Almazan. Blocked by Danny Siegel. Sabi na kahit 6'8", 6'9" ka. Kasa mo naman pala, sabi ni Danny. Only 5 seconds to go in the shot clock of Raynor Shine. At nawala pa ni Jeff Chan yung bola. Hinayang na hinayang. Ito si Jeff Chan doon. Ito as we see yung sapal doon. Itong si Danny Siegel. Rado, di ba tinatanong ko sa'yo kanina, sino ba yung may longest streak? Sino? Sasagutin ko na rin. Ako nagtanong, ako magsasagot. Sige. Joy Carpio. Uy, great taste din Great taste yun. 1987, 41 straight. Yung sasabihin ako sa'yo, sasaktan ka. Atinista yan eh. Okay lang. Sila naman talagang nanalo ng mga era na yun. Panahon yun eh, no? Pero iba na ngayon. Tabla ang ating laban, ha? 43-43 all of a sudden with 15 seconds to go in the quarter. Nakita ni T.Y. Tang, wala silang mamadalhin dito. Patay na ang shot clock. Bo Belga. Oy! Pumasok. Sabi niya, kanina naipasa ko pa. Nawala tuloy. Ngayon, titira ko na for his 7th point of the game. 6 seconds to go. The first half. Danny Siegel
Spots Jimmy. Stop for the three and makes it! Half a second remaining. Ang 3-pointer ni Jimmy Alapag. Hatid po sa inyo ng PLDT Home DSL, the #1 home broadband. Natapos ang ating first half na biglang inagaw. Biglang inagaw ang partner ng kumpunan ng Talk and Text. Ang kalamangan with a 3-pointer by Jimmy Alapag. At parang yun ating binabanggit. Really expect the unexpected dito sa labanan ito. The defending champion and the hottest team in the league. But in this quarter, or in this half rather, we would rather talk to a rookie who was the best player of their last game. Pero dito patuloy pa rin ang kumpiyansa ang pinapakita sa atin. Itong si Alex Noyles. Alex, yung paghugot sa'yo ni Coach Yengia dito sa first quarter pa lang, pinapakita mo the same aggressiveness you had in your last victory against Global Port. Yes, kasi yun talaga yung sinasabi na ni Coach namin na stay aggressive always in offense and defense. Alex, nakita natin yung kumpiyansa mo. Napakaganda talaga. Tell us how yung game mo against Global Port, papasok dito ngayon. You know, you talked about being aggressive. Pero ano nagagawa yung kumpiyansa bilang isang player? Ayoko lang mapagalitan ng sila Coach Yeng, sila. Pero okay lang naman kung mapagalitan, at least matututo kami. Tapos kagaya nila po, sila Polly, hindi naman nila pinapabayan. So okay naman sa amin. Pero biglang naagaw yung kalamangan nyo. You're in full control of the first 2 quarters. Pero itong last minute, biglang nakaagaw. Mukhang marami pang adjustment ang kailangan yung gawin come the second half. Speaking of adjustment, grabe talaga adjustment dito kasi mahirap depensahan to kasi more on shooters tapos maraming penetration, so drive and kick sila, so hindi kami pwedeng pumumit masyado sa mga drives nila. Well, good luck to you, Alex, and the rest of the Rain or Shine Lasso Painters come the second half of play. So dito po, pagtatapos ang ating first half, ay lamang po ng isang puntos lamang kalamangan, but it will be Talk and Text will be on top after the first 24 minutes of play with a 3-pointer by Jimmy Alapag. Sa aming pong pagbalik, aming hihimayin ang mga kaganapan dito sa labanan Talk and Text and Rain or Shine.